ayun na nga. Ikaw ba ay katulad ko na ever since nagkaroon ng lisensya ay non-professional driver's license ang hawak na gustong i-update to professional driver's license para magamit sa pangkabuhayan? Kung oo, ang video na to ay para sa'yo, kaya tapusin mo to hanggang dulo para malaman mo kung ano-ano ang mga process. So, ayan na nga guys. Welcome to my channel and Momo Rider here. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, don't forget to subscribe and tap the notification bell para palagi kang updated kapag may bagong video. Ang inyong lingkod, Momo Rider. So, ayun na nga. Let's talk about change of classification ng ating driver's license dito sa Pilipinas. Unang-una mong dapat nagawin ay kailangan mong pumunta sa kahit saang LTO licensing branches. So, hindi mo siya magagawa sa mga accredited na mga licensing LTO, mga satellite offices, like sa mall, based on my experience. Kaya, sinadya ko na talagang pumunta ng LTO sa Caloocan branch. So, ever since naman kasi doon talaga ako nag-aano ng lisensya ko. Doon din ako unang kumuha. Kaya, doon ako nagpa-update ng lisensya ko from NPDL to PDL or non-professional driver's license to professional driver's license. So, syempre, pagdating mo doon, make sure na dala mo ang lisensya mo. So, it's either for renewal or yun na nga, revision of records or change of classifications. Importante na dala mo ang lisensya mo. And, pupunta ka sa customer service na mag-a-assist sa'yo or magbibigay sa'yo ng form. Kasi sila lang yung magbibigay ng form kasi iba na ngayon. And then, right after that, you have to access your LTMS portal. So, makikita mo yung client ID or user ID mo sa luma mong official receipt ng pang-renew mo ng lisensya or yung nung unang receipt mo na kumuha ka ng lisensya, something like that. So, doon mo siya makikita. Ayan, screenshot. May screenshot tayo. So, yun yung client ID or username mo. And then, kung hindi mo na matandaan yung password, just make sure lang na alam mo kung ano yung email na ginamit mo para magawa yung portal na yon. Kasi ako, isa lang talaga yung email ko na ginagamit sa mga personal na mga ganyan. Like sa lisensya, sa mga vehicles, isang email lang talaga yung ginagamit ko. Kaya alam ko paano siya i-forgot password. So, ang nangyari sa akin is pinorgot password ko lang siya and nag-send siya ng link doon sa email na ginamit ko and voila! Na-reset ko ang aking password. Ganun lang siya kadali. But, if hindi mo na talaga alam kung ano yung email mo or something, then much better na bumalik ka ulit sa customer service para ma-assist ka nila kung paano mo i-retrieve yung LTMS portal account mo. And then, right after that, pag nabigyan ka na ng form, so dapat fill upan mo na yon and then proceed ka na doon sa medical. And for medical, hindi ka na magsasubmit ng urine for urinalysis
or drug test unless magre-renew ka talaga ng lisensya mo. Sa akin kasi is revision records lang yung nangyari. So, change classification. Kaya siguro hindi na ako nag-submit ng urinalysis at saka drug test. So, ang ginawa ko lang is eye test or vision something. And then, pass naman ang MOMA nyo. So, okay na. At ang binayaran ko sa medical na yon is 500 pesos only. And then, right after that, tatawagin ka sa cashier para magbayad ng 100 pesos para sa exam fee. So, nangyari pa sa exam fee na yan, hindi ako prepared or hindi ako aware na mag-exam ako. So, ang exam is 60 questions. Ang passing is 47 paraas. Of course, pag naka-60 ka, perfect na yon. So, ang MOMA nyo, awa ng Diyos, naka-55 naman. Kaya pasa. Hindi na ako babalik. So, madali lang naman yung question, guys. Pwede mo siyang Tagalog or English. Kung ano yung preferred mong language para mas maintindihan mo. So, ganun lang siya kadali. Tapos, 1 hour yung timer. Kaya, makakapag-isip ka ng mabuti kung ano yung mga dapat mong isagot. And then, right after mo masagutan or matake yung exam, babalik ka ulit sa lobby. And then, magbabayad ka ulit sa cashier ng 325 pesos. So, ayun na nga yun. Yung sinasabi kong change of classification. Hindi naman siya renewal, kaya ganun lang kaliit yung babayaran mo. And then, right after that, after mo magbayad, so waiting ka na lang ulit na matawag para sa PVC licensing printing. And then, kasi kailangan mo ulit mag-biometrics doon para ma-print siya. And then, yun na, tapos na. Parang hindi ako nagtagal doon ng 2 oras. Siguro mga almost 1 hour, 45 minutes, ganon. Hindi ako nagtagal. So, ayun lang, guys. Kung meron kayong karagdagan na katanungan or kung may hindi ako nasabing information, just comment down below and I will do my best para sagutin ang mga tanong nyo. And again, Momo Rider here, and thank you for watching. Ride safe.